Kinghe, maghati na tayo ng ari-arian. Tatay, ano ang sinasabi mo? Buntis si Tiama. Malamang na lalaki ang anak. Pero natatakot siyang manganak. Wala nang bahagi ang mga anak sa bahay na ito. Tatay, huwag mong kalimutan. Noon, manugang ka lang dito. Ang mga gamit sa bahay na ito, iniwan ng nanay ko. Ngayon ko na sinasabi sa inyo. Kung hindi tayo maghihiwalay, ipapalaglag ko ang bata. Chunlian, huwag kang magsalita ng walang saysay. Tatay, kung magpapadala ka ulit sa awa. Paano kung may mangyari talaga sa nanay ko? Tatay, nangako ka sa nanay ko. Sa akin ang ari-arian ng pamilya. Kinghe, ituring mo na lang nakabayaran ito sa pagpapalaki ko sa iyo. Ang pangunahing bahay at lupain, ibigay muna kay Tiama. Saan naman ako titira? Iyong lumanggawaan ng tokwa sa kanlurang dulo ng baryo, ibibigay sa iyo. Sir man ang bahay, may silbi pa rin. Nakakapagkubli pa rin sa hangin at ulan. Paano kung hindi ako pumayag? Kung hindi ka pumayag, anong silbi pa ng buhay ko? Kapag ipinanganak ang bata, wala man lang mamanahin. Pangmanugang lang ang kapalaran niya. King! Tatay, pakiusap. Sige, pero malinaw dapat ang kasulatan ng paghahati. Mula ngayon, wala nang kinalaman sa inyo ang gawaan ng tokwa. Isulat na agad ngayon. Kaya ba talagang tirhan iyan? Pakasal ka sa pamangkin ko. Ngayong gabi, may mainit ka ng higaan na tutulugan. Kinghe, kapatid. Matagal na kitang nagugustuhan. Lumabas kayo. Huwag mong baliwalain ang kabutihang loob ng iba. Nagustuhan ka ni Sanbao. Swerte mo na iyon. Kinghe, basta sumama ka sa akin. Hindi kita pababayaan. Kunin ninyo ang kumot. Hindi ako papayag sa kasalang iyan. Kayo rin, lumayas kayo. Kinghe, kahit ang tatay mo ay ayaw na sa iyo. May gana ka pang tumanggi, samantalang gusto ka ng pakasalan ng pamangkin ko. Binibigyan ka lang namin ng dangal. Babae ka lang. Ano ang magagawa mo sa pagbabantay sa siranggawaan ng tokwa na iyan? Kung papakasal ka sa akin, mababantayan pa kita. Sa loob at labas, wala ka nang aalalahanin. Lumayas kayong lahat. Inagaw ninyo ang bahay na iniwan ng nanay ko. Gusto nyo pang agawin ang gawaan ko ng tokwa. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Ulitin ko. Lumabas kayo rito. Isa pang hakbang. Huwag mo akong sisihin kung maging magaspang ako. Sino ang tinatakot mo? Subukan mo nga. Tia, paano kung hindi siya pumayag? Basta naging ganap na ang lahat. Kahit ayaw niya, wala na siyang magagawa. Gagana ba iyan? Paano kung magwala siya? Hindi siya mangangahas. Kapag naingay ang dalaga, mapapahiya siya ng husto. Mawawalan din siya ng mukhang ihaharap. Sino? Huwag ka nang sumigaw pagkatapos ng gabing ito. Kahit ayaw mo, kailangan mo pa ring magpakasal. Aso ka ba? Isa pang hakbang mo. Babaliin ko ang binti mo. Sino ang tinatakot mo? Sabi na ng tiya ko. Balang araw, magiging akin ka rin. Lumayas ka. Saklolo. Masanbao, subukan mong galawin siya. Kinyuye, ano ang pakialam mo? Palihim kang pumasok sa kwarto ng dalaga sa gabi. Ano ang kinalaman yan sa akin? Kalaban kita ako. Kayo ang maghintay sa akin. Hindi pa tapos ito. Hindi pwedeng matulog dito ngayong gabi. Lumipat ka muna sa tinutuluyan ko. Hindi malulutas ng pagtakbo ang problema. Pupunta ako ngayon din para hanapin ang kapitan ng baryo. Hindi pwedeng basta ganito na lang ito. Lumaki na ang gulo nitong kay Kinghe. Masama sa pangalan mo. Siya ang nagkamali. Bakit masisira ang pangalan ko dahil sa akin? Pag wala na akong lalaki sa bahay. May kumuha na rin ng litrato ng pinto ko sa gabi. Nagkagulo ako noon pero sa huli ako pa rin ang sinisi ng lahat. Ako mismo ang gumawa ng kahihiyan. Kaya pala ganyan kainit ang paninira sa pangalan ko. Hindi ka pa naman kasal. Hindi pwedeng sundan mo ang lumang gawi ko. Ate Yue, ngayon hindi pwedeng basta ka na lang tumulong sa akin ng libre. Itong tindahan ng tokwa. Magkasama tayong kumayod. Kapag naging maayos ang negosyo, magkakaroon ka rin ng kita. Pero mabigat at nakakapagod ang trabaho. Pag-isipan mong mabuti. Hindi ako takot mapagod. Itong 10 yuan, ituring mo ng puhunan ko. Sige, kapag kumita na. Kalahati-kalahati tayo. Kinyue, sinaktan mo ang anak ko. Ngayong araw, kailangan mong magbayad ng 20 yuan. Tanungin mo muna siya kung ano ang ginawa niya kagabi. Ha, ano ba ang ginawa niya? Sa harap ng lahat. Sabihin mo ng malinaw. Nakikita mo ba? Hindi na siya nakapagsalita sa hiya. Sabi niya, gusto niyang makipagrelasyon sa akin. Hindi ako pumayag.
Nainis siya at nainit ang ulo. Kumuha siya ng kahoy at binugbog ako. Masanbao, huwag kang pabigla-bigla magsabi ng kasinungalingan. Sa baryo, sino bang hindi nakakaalam kung anong klase ka? Magbayad ka agad. Walang kinalaman si King He dito. Umuwi ka na agad. Ate Yue, wala rin silbi ang pagtakbo kapag nakatagpo mo ang ganitong walang hiya. Habang umiilag ka, lalo lang silang sumusugod. Kahapon sa araw. Pinipilit ako ni Machunlian na ipakasal kay Masanbao. Hindi ako pumayag. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Noong gabi, binuksan ni Masanbao ang pinto ko ng sapilitan. Ako ang sumigaw ng saklolo. Pumasok si Ate Yue para iligtas ako. Mga babae. Ganyan magsalita, hindi ka man lang naaawa sa kapwa. Dapat lang na ikaw ang kaawaan. Ang taong sumugod sa pinto ng dalagang babae ng hating gabi. Huwag kang umastang inosente, ikaw ang nagpasama sa akin. Matagal na sana tayong ayos kung hindi lang. Ako pa ang inaagawan ng ari-arian ko. Ang pakay ng mama mong yan ay ako. Pagsabi ni Masanbao ng mga salitang iyan. Naniniwala ka ba sa sarili mo? Noong gabi, narinig ko rin na sumisigaw ng saklolo si King He. Aont Wang, huwag kang magsalita ng wala sa hulog. Machunlian, napakawalang hiya ng ginawa mo. Pinilit mong maghiwalay si King He sa pamilya. Tapos gusto mo pang angkinin ang tindahan niya ng tokwa. Ha, kapag nalaman ito ni Zhao Digi. Mapoprotektahan ka pa ba niya? Masanbao, umalis ka na. Ang bayad ko sa gamot, ha? Hindi pa ba sapat ang kapangahasan mo at aalis ka pa? Bakit may nakatago pa dito? Ay, ito pala. Ito na nga. Tokwa, ano ito? Resipi ito ng tokwa na iniwan ng aking biyenan. Di may pag-asa tayo. Ang tokwa na gawa ng aking biyenan. Dati, kilala ito sa loob at labas ng 10 milya at 8 baryo. Sabi sa timpla, ibabad muna ang soybeans ng 8 oras. Sige, bukas ng umaga gilingin natin ulit. Sa paggawa ng tokwa, hindi pwedeng minamadali. King He, bakit nauwi sa ganito? Pwede pa ba itong gawing tokwa? Kasalanan ko, masyado akong nagmamadali. Hindi pwedeng isang buhos lang ang alat na panlinis. Ilagay ng 3 hati. Kaunti lang, saka maghintay. Kung ganito ang kaldero, hindi na pwede ang kalderong ito. Ulitin na lang natin. Ate Yue, hinaan mo pa ng kaunti ang apoy. CJ. Aha. Kakayanin ba ito sa pagkakataong ito? Unang beses ko rin naman itong ginagawa. Ganito ang tamang bango at lasa. Tapos na. Kung malaman ng madrasta mo na. Nasa loob lang pala ang sikreto ng lola mo, ha? Siguradong manghihinayang siya ng husto. Hindi lang basta nagtitinda ng tokwa si King Yue. Halatang nanghihiram lang siya ng pwesto para makipaglandi sa mga lalaki. Machunlian, huwag kang basta-basta magkalat ng walang kwenta. Iswe, ako pa raw ang nagsasabi ng kalokohan. Ano bang ipinagmamalaki mo? Sino ba sa baryo ang hindi nakakaalam? King He, kung hindi, ikaw na mismo ang magbenta. Ako na lang ang magtrabaho sa gawaan. Magkasama nating ginawa ito. Kaya sabay din nating ibenta. Hindi maibenta sa baryo. Pumunta tayo sa bayan. Pero napakarami nito. Paano natin ito madadala? Gamitin ang sasakyan ko. Alam ko kung anong klaseng tao si Yue. Aling Wang, salamat po sa inyo. Masarap ang tokwa. Itong kahon na ito, kukunin ko. 8 pirasong tokwa. Kabuan, 8 yuan. Yethi, 1 yuan lang, pati kahon isasama ko na. 1 yuan, hindi man lang sapat ang puhunan. Hindi kami nagbebenta ng 1 yuan lang. Sa market na ito. Kung anong presyo ang sabi ko, iyon ang presyo. Kinuha mo na. Pinaghirapan namin ito magdamag. Binibigyan ka na ng respeto, ayaw mo pa. Ilagay mo ang mga gamit. Sino ka ba para pakialaman ako? Kung sino ako, hindi mahalaga. Magnanakaw ka pa sa gitna ng araw. Ang lakas ng loob mo. Bakit nakatanga pa kayo? Palibutan ninyo siya. Ikaw na naman ang gulo. Bumibili lang ako ng tokwa. Sila ang ayaw magbenta.
8 yuan ang tokwa. 1 yuan lang ang binibigay niya. Hindi kami nagbebenta. Tapos pinapa-hard snatch niya pa ng sapilitan. Buti na lang at tinulungan tayo nitong kasama. Kaya hindi ito naagaw. Narinig niyo ba kung manggulo pa kayo? Ipapahuli ko na kayo sa presinto ngayon din. Sige, sa ngayon, maswerte kayo. Huwag niyo akong lokohin. Kapag naglakas loob pa kayong mangagaw sa early market, diretso ko na kayong ipadadala sa presinto. Pwede ba akong matikman ng 1 piraso? Pwede. Mabango at malasa ang tokwa, 20 yuan ang kuha ko. Sa 20 yuan, mas masarap itong kainin ngayong araw din. Kaya po ba itong ubusin ng pamilya ninyo? Ang pangalan ko po ay Luming Chuan. Ako po ang may hotel sa bayan. Bibili ako at ipapalasan ko sa kusinero. Salamat po, Boss Lu. I-impact ko na po ito para sa inyo. Kung masarap ang lasa, babalik ako para hanapin ka. Noong naamoy ko pa lang, mabango na. Bigyan din niyo ako ng 2 piraso. 1 ang gusto ko. Kinghe, naibenta na lahat ang 80 yuan. Umuwi muna tayo at bilisan nating isauli ang kariton kay Aling Wang. Aling Wang, narito na po ang kariton nyo. Ang 2 pirasong tokwa na ito ay munting pasasalamat namin. Ha! Talagang naubos na. Naibenta na lahat, pero ni 1 piraso walang tubo. Ate, maghapong busy kayo. Amoy tokwa ka na. Magkano ba ang kinita natin? Yenwe, kita mo. 6 tao, nakapasok na sa pabrika ng pagkain. May sweldo at may meal ticket pa. Iyan ang totoong disenteng daan sa buhay. Ang kinikita natin sa pagbebenta ng tokwa. Pinagpaguran din natin. Hindi mo mabubuhay ang sarili mo sa pagtitinda ng tokwa habang buhay. Ate, habang bata ka pa. Mas mabuti pang maghanap ka na ng mapapangasawa. Naghiwalay na tayo ng bahay at kabuhayan. Asikasuhin mo na lang ang sarili mo. Ngayon, 8 yuan ang benta natin. Ibawas ang soybeans, asin pang pamuo at gatong. May natira pang 4.6 yuan. Kaya tig 2.3 yuan tayo. Ang dami naman. Mas dadami pa yan sa susunod. Boss Lu. Mas mabango ang amoy ng tokwa na ito kaysa karaniwan. Bagay na bagay ito sa lutong bahay na tokwa. Boss Lu, nandito na po kayo. Esan? Yung 20 pirasong tokwa kahapon. Sabi ng kusinero, masarap daw. Ilan po ang kukunin nyo ngayon? Ngayon, 50 piraso muna. Simula bukas, araw-araw 7:00 ng umaga. Maghatid kayo ng 50 piraso sa kusina ng Hotel Mingchuan. 1 buwan muna. Kinghe, 50 piraso ha. Mukhang steady na ang benta natin. Sige, simula bukas tuwing umaga ako ang magdadala. Sa kusina ng hotel. Pareho pa rin ang bangong iyon. Sige, kukunin ko na. Salamat. Kinghe, tara na. Dalian natin ang palengke sa umaga. Baka maibenta pa natin ang natitirang tokwa. Ate, nakakita ka na ba ng kantina sa pabrika? Kapag kumakain kami, meal ticket ang ginagamit. Kung hindi ka bibili ng tokwa, umalis ka na. Talaga bang balak mong magbantay sa sirang gawaan na ito? Hindi ba mas mabuti pang mag-asawa ka habang bata ka pa? Xiao Tao, bagong pasok ka pa lang sa pabrika. Bakit ka nagmamadaling umuwi para magmayabang? Hindi mo na kailangang tapakan ang iba. Sino bang nagyayabang? Xiao Tao, may trabaho ka sa pabrika mo. Ako naman, may gawaan ako ng tokwa. Huwag ka nang pumarito para manggulo ulit. Tatay, inay, napadaan lang ako para tingnan siya. Nagkaisang pinagtulungan nila akong asarin. Mabait ka talaga. Ang tigas-tigas pa ng ulo mo. Binibisita mo pa rin siya. Hindi niya alam ang kabutihang ipinapakita sa kanya. Huwag mo na siyang pakialaman sa susunod. Tama lang na naghiwalay tayo ng landas. Ang tunay na maaasahan. King! Mainit na kung hindi pa maibenta ang mga ito. Masisira na yata. Hindi pwedeng iwan hanggang bukas. Kahit ibenta ng mas mura, kailangan pa ring maubos. Ito na lang ang huling ilang piraso ng tokwa. Ibenta na lang ng presyong bagsak. 8 sentimo bawat piraso. Oy! Ang tokwa ni Kinghe, ibinaba na sa 8 sentimo. Magkano ang benta natin? Wala kang pakialam. Ilang araw pa lang bukas ang gawaan ng tokwa. Hindi na mabenta ang tokwa. Magkasinggawi talaga kayong mag-ina. Kayong dalawa ang hilig mangialam. CJ, tingnan ko kung hanggang kailan ka pa makakapagmatigas. King! Ang sariwang tokwa, ibenta sa araw ding iyon. Hindi pwedeng kalahati lang, hindi iyan solusyon. Sa susunod, bawasan na lang natin ang paggawa. Tingnan mo rito.
Sa likod, may isinulat pang ibang resipe si Lola. Ano ang nakasulat? Tokwang tuyo, balat ng tokwa at yuba pa. Mga pwede pang tumagal ng ilang araw. Di ito na lang ang gawin natin. Bukas, gaya pa rin ng dati, 50 pirasong sariwang tokwa para sa hotel. Ang natirang soy milk natin. Subukan nating gumawa ng tuyong tokwa at yuba. Napakalambot naman ito. Kapag hinawakan, napupunit agad. Masyadong magaang ang pagkakapiga. Masyado ring maiksi ang oras. Yung kalderong ito, paano na? Itabi muna. Subukan nating gawin ulit ang yuba. Kinghe, nagbalat na ang nasa ibabaw. Susubukan ko. Hindi rin pwede kung mapuputol iyan. Masyadong malakas ang apoy. Hindi pantay ang pagkabuo ng balat. Ate, ano nang ginagawa mo? Xiao Tao, ano na naman ang pakay mo? Tingnan ko lang kung paano kayo malulugi. Hati na ang pamilya. Magbayad man ako o hindi, hindi ko gagalawin ang pera ng pamilya nyo. Mabuti lang ang payo ko sa inyo, maliit na pabrika ng tokwa. Hindi mo pa rin pinapahalagahan. Hindi ba mabuti ang loob ko? Alam mo iyan sa sarili mo. Sa susunod na lumapit ka sa akin, hindi na ako pupunta. Ayan, ngayon hindi na napuputol. Nagawa na rin ang tuyong tokwa. At ang mga pirasong ito. Sayang lang kung itatapon. Hindi pa maasim, hindi rin panis. Di pa kuluan sa sabaw at ibenta. Basta masarap, mapagpapalit sa pera. Ano ito? Ang bango ng amoy. Brace na tuyong tokwa at durog na yuba. 10 sentimo bawat isa. Mas bagay sa kanin kaysa atsara. 2 ang akin. Tikman ko rin. Tikman nyo muna. Kung sakto sa panlasa nyo, sa kanyo bilhin. 3 sa akin. Tama panghalo sa kanin sa tanghali. Kinghe, nabenta talaga ang mga pirasong ito. Bukas, itutuloy natin ulit. Ibenta rin natin itong tuyong bean cake. 20 sentimo kada kalahating kilo ang bean cake. Mas mahal ang yuba. 30 sentimo kada kalahating kilo. Sukatin niyo ako ng 1 kalahating kilo ng bean cake. Halos ubos na ang buong batch. Bukas, pwede pa tayong maglagay ng mas marami sa sabaw. Late na tayo. May natira pang tuyong tokwa at yuba. Boss Lu, tikman niyo po ito. Masarap nga. Ito naman, lagyan ng chili oil. Siguradong magugustuhan ng mga customer. Tuyong tokwa at yuba. Ngayon, tig 2 gin ang sukatin niyo para sa akin. CJ. Di tuyong tokwa lang iyan. Gaano ba kasarap iyan? Kasi mabenta ang sa kanila. Kasi mabango ang mga produkto nila. Anong bango-bango? Hindi rin iyan mabibenta kalaunan. Si Kuya Biao, nitong mga nakaraang araw sa pwesto niya. Pami ng pami ang mga tao. Ano ang pinakakinatatakutan ng nagtitinda ng pagkain? Kapag panis ang kinain mo, naiintindihan mo na. Naiintindihan ko, aayusin ko na ngayon din. Bigyan mo ako ng 1 supot ng tokwang nilaga sa toyo. Kunin mo, mainit pa, kakaluto lang. Ang sakit-sakit. May lason ang tokwang iyan. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Kakakain lang din ng iba kanina. Sigurado, sirang tokwa ang ginamit niya. 1 kagat lang, bumagsak na agad ang tao. Boss, kakabili ko lang nito. Ayoko na, ibalik mo ang pera ko. Ito rin sa akin, ibalik mo. Paano kung sumakit ang tiyan namin? Hindi biro ang magbenta ng pagkain. Kapag nagka-problema talaga. Kahit 50, kulang pa nga. Bayaran mo ako ng 50 piso. Kapag hindi ka nagbayad, hindi ako alis ngayon. Kinghe, ano ang gagawin natin? Sabi mo, nakasama raw ang kinain. Sige, dadalhin kita sa klinika ngayon. Anong klinika? Masakit ang tiyan ko. Bayaran mo na lang ako. Ako ba ang dahilan na nasira iyan? Saka lang malalaman kapag napatingnan ka na sa doktor. Kung sakaling ako nga ang may mali. Magbabayad ako ng kahit magkano ang tama. Huwag mo akong paasahin dyan. Ang tindinan ng sakit ng tao. Gusto mo pang patagalin ito. Kung hindi natin ipasuri, hindi ako magbibigay ng kahit 1 piso. Uy, saan nagpunta ang biyudang iyon? Bakit ka nagmamadali ng ganyan? Nanonood lang ako ng gulo. Ano ba ang pakialam mo? Sino bang nagsabing sumakit ang tiyan? Kumain lang ako ng tokwa nila, kaya ako nagkaganito. Sige, pumunta tayo sa klinika para ipacheck. Hindi ako pupunta. Gusto ko bayaran niya ako. Paano malalaman kung hindi ipapasuri? Baka may sira ang tinda niya. Kasamang pulis. Iisang kaldero lang iyan ang nilagang may toyo. Wala akong pinahawak dyan. Pwede nating dalhin at sabay na ipasuri. Sabi ng doktor, wala itong lason.
Wala ring nakitang problema sa tiyan. Baka kanina lang talaga sumakit. Lumipas na ang sakit. Hindi ba kanina, hindi ka makatayo sa sakit? Ano ang kinain mo? Tukwang nilaga sa toyo. Ano ang kinain niya? Tuyong balat ng tokwa, ako mismo ang nakakita. Kanina nasa palengke ka pa. Hindi ganyan ang sabi. Ang isa, tukwang nilaga sa toyo. Ang isa naman, tuyong balat ng tokwa. Ano ba talaga ang kinain? Ano ang sabi mo? Paano ko malalaman kung ano ang nakagat mo? Nag-iimbento ka pa. Si Kuya Biao ang nagpasama sa amin. Sabi niya, basta magulo lang. Makakapiga ng 50 piso. Ano ba ang pinagsasabi mo? Sa ganitong oras pa talaga. Hindi ka pa rin magsasabi ng totoo. Gusto mo pang pumasok. Naninira sila ng tao ng walang basehan. Wala akong kinalaman dyan. May kinalaman ba o wala? Sisiguraduhin naming malinaw ang investigasyon. Sa wakas, malinaw na. Nalinis na ang nangyari kahapon. Hindi problema ang tinda niya. May taong sinadyalang mangikil. Mahigit 10 araw na akong kumakain ng tokwa nila. Walang nangyari. Bigyan mo ako ng 2 supot ng tokwang nilaga sa toyo. Salamat po. Sa pabrika ng pagkain, hindi na naman nagpasahod ang pabrika ni nanay ngayon. Sabi, maghintay para ulit pabrika ng pagkain. Sabi, maghintay para ulit. Kahit malalaking pabrika, may utang din pala sa sweldo. Malamang bukas makalawa pa. Pero ilang tao na ang nagsasabi noon. Hindi na tama ang takbo dito kamakailan. Huwag mong pakinggan ang kung ano-anong sinasabi nila. Nakapasok ka na sa pabrika ngayon. Mas mahusay ka pa nga kay Kinghe. Magtiis ka lang ng ilang araw, hindi ka naman mapapahiya. King! Sa panahong ito, nakapag-ipon na tayong lahat ng 36. May kaunti pa akong pera. Mauna na tayong bumili ng tricycle. Hindi pwede, noong huli nagbigay ka na ng 10. Sa pagkakataong ito, hindi na pwedeng ikaw ulit ang maglabas. Kinghe, sabay nating harapin ito. Ikaw ang magbigay ng galing, ako ang bahala sa pera, ayos na ayos. Et Yui. Tama na nga. Hindi pwedeng araw-araw na lang tayong humiram ng sasakyan ni Wang Wenhui. Sabi nga ng iba, bakit kailangan pa? Kailangan nating may bilang sa isip. Sige, bibili tayo. Bumili ng sasakyan. Gusto kong tingnan ang luma nating tricycle. Basta kaya nitong maghakot ng paninda, ayos na. Medyo mura ang sasakyang ito. Pero laging napuputol ang kadena. Kayong 2 babae, nagtutulak ng paninda. Kapag nasira sa gitna ng biyahe, perwisyo. Alin ba ang mas bagay? Mas mahal ang sasakyang ito. Pero bagong palit lang ang gulong. Bago rin ang kadena. Mas matipid ang bilhing ito. Magkano? 28. Ate Yue, ito na lang ang kunin natin. Mas mahalaga ang tipid kaysa magmukhang sosyal. Mula ngayon, sarili na nating sasakyan ito. Sa paghahatid ng paninda at pagtitinda sa lansangan, dito na tayo aasa. Ate, ilang araw na nating pinag-ipunan kaya. Bibili pa tayo ng ganito kakupad na kalakal. Ano naman pakialam mo dyan? Una kong sweldo, iyon ang ginamit ko sa pagbili ng bagong palda at sapatos. Bilang babae, kailangan ding maayos ang bihis. Xiao Tao, sandali lang. Huwag mo akong harangin habang nag-aayos ako ng paninda. Hindi mo lang ba ako pinagsiselos? Na may matinong trabaho ako. Abala ako sa pagkayod. Wala akong oras para magselos sa'yo. Xiao Tao, ano na naman? Saan na ang sahod mo sa buwang ito? Hindi pa naman sinabi sa pabrika na hintay muna. Kailan daw ibibigay, hindi naman sinabi ng malinaw. Ang laki ng pabrika ng pagkain na iyan. Hindi naman siguro utangin pa nila ang sahod mo. Tiyak na 2 araw na lang ang delay sa bangko. Naiintindihan ko na. Bakit ang asim ng tokwa na ito? Paalisin ang gulay. Ginoong Lu. Ang tokwa ngayon ay galing kay Kinghe. Wala nang kinalaman sa kusina namin. Patawag mo si Iking rito. Imposible yan. Noong umaga nang dumating ito, maayos pa naman. Pero napansin na ng mga bisita na maasim ang lasa. Ang tokwa ay galing sa inyo. Mali ang kulay ng bahaging ito. Gusto kong may dalhin na 1 piraso at tingnan. Pwede, pero bago malinawan ito. Ang 50 kilong ipapadala bukas, itigil muna ang supply. Itigil. Responsibilidad ng hotel ang mga bisita. Sige, sisilipin ko muna ng mabuti tapos babalik ako sa inyo. Talagang maasim ang tokwa ng hotel na ito. Pero sa amin, walang problema naman. Galing lahat sa iisang kawali ang tokwa. Hindi dapat magkakalayo ng ganito. Saan kaya ang problema? Pumunta muna kayo at tanungin ang mga bumili kanina. Kung kumain sila at walang nangyari. Ibig sabihin, hindi sa batch na ito ang problema. Madam, ang tokwang binili ninyo kaninang umaga. Kinain ba ninyo sa tanghali? Masarap ang amoy ng nilagang repolyo. Kumain din kami niyan sa bahay, hindi naman maasim. Ano ba? Wala naman, kinukumpirma ko lang. 3 araw lang kada linggo ang pasok. Hindi maganda ang kita ng pabrika. Buti nga at pwede ka pang manatili.
Yung mga araw na walang pasok, may bayad din ba? Ano nang iniisip mo kung walang trabaho, saan galing ang sweldo? Bilisan mo, baka malit ka. Nay, ako. Pagpasok mo sa pabrika ng pagkain, kailangan masipag ka. Huwag mong hayaang may makapuna sa pagkakamali mo. Mainit ang tubig sa palanggana na ito. Matagal nang nakalagay dito ang tokwa. Ganyan na iyan nakalagay mula pa noon. Boss Lou. Gusto kong kunin sa palanggana ang tokwa at tingnan. Naiwan na ito ng magdamag. Ipaliwanag mo. Ilang piraso ang natira kahapon? Sayang naman kung itatapon ko. Kaya ibinabad ko na lang sa palanggana. Kaya yung natira kahapon, inipit mo. Sa ilalim ng bagong tokwa ngayon. Ang naisip ko lang, unahin gamitin ang luma. Sino ba ang mag-aakala na aasim pala? Nasira ang tiyan ng customer. Sinasabi mo pang kami ang naghatid niyan. Boss Lou, natatakot akong mapagalitan ninyo ako sa pag-aaksaya. Nalito lang ako sandali. Natakot akong sisihin mo ako. Kaya sinisi mo pa ang supplier. Ako. Binibining. Problema ito sa likod kusina ng hotel. Yung perang ibinawas kahapon. Ibinabalik ko na sa'yo ngayon. Simula bukas, 50 yuan pa rin ang bawat hatid. Aasikasuhin ko ang usapin sa kusina. CJ. Kinghe, ano nang ginagawa mo? Mula ngayon, bawat kahon lagyan ng papel na may sulat. Anong araw ito na ipadala? Anong oras ito na ipadala? Isulat ng malinaw kung ilang piraso. Tama. Para wala nang makagamit ng lumang tokwa para sisihin tayo. Xiao Tao, bakit mo ibinalik ang uniforme? Pinapaalis ng pabrika ang mga kontraktwal. Hindi na ako kailangang pumasok. Ano nang ibig mong sabihin hindi na kailangang pumasok? Ibig sabihin, natanggal ka sa trabaho. Bakit naman nagkaganyan ang pabrika ng pagkain? Kapag sinabing hindi, hindi na talaga. Kinghe, itong pinapatakbo ninyo ay talagang. Habang tumatagal, mas lalo nang nagiging maayos. Aling Wang, kung may oras po kayo sa susunod. Pumunta po kayo at tulungan kami. Bawat araw na magtrabaho, bawat araw bayad. Sige, basta hindi ninyo ako ayawan dahil mabagal ako. Bukas ng umaga, darating ako. Deji. Nakita mo ba? Kahit itong sirang gawaan ng tokwa, nakaka-empleyo na. Ano na naman ang binabalak mo? Wala nang trabaho si Xiao Tao ngayon. Isang dalaga siya, paano na siya sa susunod? Napag-usapan na ibibigay sa Kinghe ang tindahan ng tokwa. Huwag mo nang pag-isipan iyan. Ang babae sa huli ikinakasal din. Sa ibang pamilya rin siya mapupunta. Pero ang nasa sinapupunan ko ay para sa anak na aalalay sa iyo sa pagtanda. Pag nag-aral at nag-asawa siya balang araw, alin doon ang walang gastos. Wala na ring trabaho si Xiao Tao ngayon. Talaga bang hahayaan mo lang? Nawala ni Katiting na sandigan ang pamilyang ito. Kailangan na nating bawiin ngayon. Tiyak na ayaw ni Kinghe. Sino bang nagsabing aagawin? Sabihin na lang natin kay Xiao Tao na pumunta at tumulong mag-asikaso. Tumulong mag-asikaso. Ipagpatuloy ni Kinghe ang paggawa ng tokwa. Si Xiao Tao ang sisingil para sa kanya. Pabalik-balik. Lumaki na ang gawaan. Hindi ba pwedeng kumita ng mas malaki si Kinghe? Pumapayag ba siya? Tatay kanya. Kapag ikaw ang nagsalita, kailangan niyang makinig. Kinghe, abala na ang gawaan mo ngayon. Wala ring trabaho si Xiao Tao ngayon. Hayaan mo siyang tumulong sa iyo. Tulungan mo ako. Ipagpatuloy mo ang paggawa ng tokwa. Si Xiao Tao na ang bahalang tumanggap ng bayad at magtala ng mga benta. Mas magaan to, di ba? Maayos naman ang trabaho namin ni Kinghe. Hindi na kailangan makialam ng iba. Ate, nakapagtrabaho na ako sa pabrika ng pagkain. Sa pagtanggap ng bayad at paglista ng benta na iyan. Sigurado akong mas magaling ako kaysa kay Kinyue. Maliit lang ang pwesto ko rito. Hindi ko kayang buhayin ang isang prinsesang tulad mo. Ano ba iyang pananalita mo? Kinghe, huwag kang sosobra. Kapatid mo rin si Xiao Tao. Pamilya rin si Kinghe. Tulungan mo na lang si Xiao Tao. Noong hatiin ang pamilya, hindi mo naman sinabing iisang pamilya tayo. Noong nakatira ako sa tagas na gawaan ng tokwa. Wala ka ring sinabing iisang pamilya tayo. Noon pa man, malinaw na malinaw ang nakasulat sa kasulatan ng paghahati. Sa akin ang gawaan ng tokwa. Kanino mo idinidiin yung punit na papel na iyan? Hindi para idiin ang sino man. Paalala lang ito sa inyo. Wala kayong kinalaman sa gawaan na ito. Ayaw lang talaga akong pakialaman ni tatay. Wala nang trabaho sina Kinghe at Xiao Tao ngayon. Hindi ko kasalanan kung wala na siyang trabaho. Sige, tokwa lang naman ang gagawin, di ba? Kung kaya mo, kaya rin namin. Bibili ba talaga si Chunlian ng mga ito? Kaunti na lang ang pera sa bahay. Wala nang trabaho si Xiao Tao. Yung dinadala ko sa sinapupunan, mangangailangan din ng pera balang araw. Wala ka bang balak maghanap ng paraan? Gusto mo bang kaming mag-ina ay magdildil na lang ng hangin? Magkano ang batong gilingan na ito? Kukuha ka ng batong gilingan. Isama mo na ang malaking kawa at mga kahong-kahoy. Bibigyan kita ng mas mura. Nay, hindi naman tayo marunong gumawa ng tokwa. Kakayanin ba talaga? Ibabad ang soya, gilingin ang katas, sa kalagyan ng pampabuo. Ano bang mahirap doon?
Mukhang hindi masyadong sariwa ang mga soya na ito. Basta pwedeng gilingin ang katas, ayos na. Kakastart lang natin. Huwag muna tayong bumili ng mahal. Bukas na natin gawin. Isang maulang ang benta niya. 7 lang ang benta natin kada isa. Sa ganyang kamura, kikita pa ba tayo? Una, agawin mo muna ang mga tao. Kapag sa atin na sila bumibili lahat. Natural na mababahala si King He. Nay, grabe ang yayanig ng gilingang batong ito. Yung gatas na ginigiling ay may halong latak pa. Igiiling mo lang ng 2 ulit, di ba ayos na? Huwag nang patumpik-tumpik. Chunlian, pwede pa ba ang mga ito? Ang mga sira, napili ko na lahat. Ang natira, pwede na lahat gamitin. Nay, dadagdagan pa ba ng tubig? Hindi ba masyadong malabnaw? Kung walang dagdag na tubig, paano dadami ang mapoproduce na tokwa? Hintayin mo na lang ang makokolektang pera. Nay, mabibenta ba ito? Kapag nabuo na sa bloke, mabibenta na. Saan ba makakakain ang mga taga-baryo ng ganyang kapino? Mabenta ng mura ang tokwa. 7 lang ang bawat piraso. Halos pareho naman tingnan. Doong kabila, 3 fe na lang ang isa. Bigyan mo muna ako ng 4 na piraso. Tokwa lang naman lahat. Gaano ba kalaki ang diferensya? Nakatrabaho na ako sa pabrika ng pagkain. Mas malinis ang tokwa ng bahay namin. Hindi ka ba nagtatrabaho sa pabrika ng pagkain sa pagbalot? Nakakita na ako ng paggawa ng pagkain sa loob ng pabrika. Mas maayos pa rin kaysa sa mga kalaban ninyong marurunong sa paggawaan. King He, kung babaan pa natin. Hindi pwede, kung ibababa pa natin ang 7 sentimo wala tayong kikitain. Pero ang natira ngayon ay ganito karami na lang. Kaya pa bang gamitin sa pag-uwi at paglaga ng nilagang kaldero? Bukas, bawasan pa natin ang sariwang tokwa. Unahin muna natin ang hotel at ang mga suki. Hindi ba nakita ni King He? Hindi dahil hindi mabenta ang tokwa. Kundi sobrang mahal ng presyo mo. Ibenta mo sa presyong 7 sentimo. Hindi ibig sabihin nun nakikita ka na agad. Takot ka lang talaga. Bukas, gagawin ko ng doble pa. Tingnan natin kung paano ka pa makakasabay dyan. Ate, kung aamin ka na ngayon. Baka sakaling umabot pa. Hindi ako makikipag-agawan sa inyo sa murang presyo. Kung gaano kayo magbenta, ganoon din ako magbenta. Mukhang marami ang benta ni Chunlian ngayon. Pero halos wala namang tubo. Unang araw pa lang, agawan na agad. Bukas, dadamihan ko pa. Hindi na lalaki ang kita. E di kailangan pa nating bumili ng soya. Billy. Dahil ngayon, lahat bumibili sa atin. Kailangang isang bagsakan nating maapakan si King He. Chunlian. Bakit mapait ang tokwa mo? Ang nilagang repolyo ko. Maging ang ulam sa palayok ay pumait na. Alam ba ninyo kung paano gumawa? Bumili ng tokwa, ibabad muna sa tubig. Noon, ang tokwa ni King He. Hindi rin naman kami nakatikim ng pait. Tokwang 7 sentimo. Gusto mo pang kumita na parang may 1 pirasong barya. Kung ayaw mo, huwag ka nang bumili sa susunod. Masakit pakinggan ang sinabi ni Chunlan. Mas masakit pa kaysa magbayad ng danyos. Ikaw na ang tumingin. Isang hita lang ng palayok, durog na. Tokwa pa rin ba yan? Siguradong may itinagong iba si King He. Kung hindi, bakit ang tokwa niya hindi mapait at hindi nadudurog? Machunlian, ano na naman ang ginagawa mo? Yue, araw-araw kang kasunod ni King He sa paggawa ng tokwa. Siguradong alam mo ang sikreto niya. Sabihin mo sa akin. Mula ngayon, hayaan mo ng si Xiao Tao ang tumulong sa kanya. Para hindi na maghirap si King He. Binabantayan niya ako eh. Maging sa paglalaga ng tokwa sa sabaw, ayaw niya akong palapitin. Kaya alam mong madamot siya. Kakakuha lang ng pera ni na King He at Machunlian sa akin. Gusto kong alamin ang paraan mo sa paggawa ng tokwa. Ano pa ang sinabi niya? Sabi niya, itutuloy pa raw ang pagbababa ng presyo. Para mas lalo mong mahirapang magnegosyo. Kapag nagreklamo ka sa refund, ang pait na tokwa mo walang kakain dyan. Hindi pa nga ako nakabaling, durog na agad ang tokwa. Hindi pa nga ako nakailang balik, naging putik na ang tokwa. Ibabalik mo ang perang ito. Buong piraso ang tokwa sa kamay ko. Kayo ang hindi marunong magluto, ako pa ang sisisihin ninyo. Ikaw na ang tumingin. Ito ang tawag na magandang tokwa. Gusto mo pang manloko ulit? Ikaw ang nakabasag nito. Hindi na kami makikipagtalo sa iyo tungkol sa refund. Hahaha. Tama na, wag na kayong magtalo. Tama na, tigil na. Sa mga nakabili ng tokwa, pumunta kayo rito at magpa-refund. Ano pa nga ba ang refund, perang kinita na iyon sa pagbenta. Kapag nag-ingay pa kayo, pupunta na lang sila sa kapitan ng baryo. Huwag mo nang pahirapan ang tokwa ni Chunlian. Pabayaan mo na si Xiao Tao na maghanap ng trabaho sa bayan.
Pumasok si Xiao Tao sa pabrika ng pagkain. Nagdadala ng plato at nagwawalis ng sahig. Paano pa siya harap sa mga tao pagkatapos niyan? Mas mabuti pa yon kaysa nakatunga nga sa bahay araw-araw. Sa tingin ko, naaawa ka lang sa kanya. Ang gawaan ng tokwa ni King He. Ang sarili mong anak may kakayahan. Si Xiao Tao ang talagang nararapat mapahiya. Ano naman ang kinalaman nito kay King He? Naibebenta niya ang tokwa sa hotel. Bakit hindi pwede si Xiao Tao? Chef, kamag-anak ako ni King He. Pareho lang ang paraan ng paggawa namin ng tokwa. Pero mas mura ang tinda namin kaysa sa kanya. Masyadong mapakla ang lasa ng tokwa mo. Maraming butas sa loob. Madaling madurog ang ganyang niluluto sa palayok. Mura nga, pero hindi naman maganda. Sa hotel, hindi pwedeng presyo lang ang tinitingnan. Ayaw namin sa tokwang iyan. Boss Lu, dati akong nagtrabaho sa pabrika ng pagkain. Baka pwede akong magtrabaho sa hotel ninyo. Kaya ko ring matuto sa pagbili at pagtanggap ng mga paninda. Hindi kami kulang sa tao rito. Dumating na ang tokwa ngayon, binibining niya. 50 pirasong tokwa. At pati ang tokang hiningi ninyo kahapon. Ipasok muna. Chunlian, hindi na benta ang tokwa ninyo. Hindi tungkol sa tokwa iyan. Sino ba ang hindi magsasabing si King He? Ay nakadikit sa boss ng hotel. Ano ang ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang si King He at ang boss ng hotel na iyon? Yitsan, hindi ako ang nagsabi niyan. Kayo na ang mag-isip. Narinig ko, maayos siyang inaalagaan ng boss ng hotel. Matagal ko nang alam iyan. Kaya pala araw-araw tinatanggap ng hotel ang tokwa niya. Huwag kayong magsalita ng walang basehan. Pero kumalat na sa palengke ang usap na iyan. Hindi pwedeng usok lang na walang apoy. Hindi ba paninira iyan sa tao? Ipaliwanag mo ngayon. At kahit magpaliwanag pa, hindi rin maniniwala ang iba. Ibenta muna natin ang paninda. Kung talagang malinis ang pangalan niya, bakit si Boss Lu lang ang tumutulong sa kanya? Tumahimik ka, Chunlian. Bakit ka sumisigaw sa akin? Huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano. Nagkamali ako ng sinabi. Wala nang trabaho si Xiao Tao. Nakipagsabwatan pa siya sa iba para harangin ang landas ni Xiao Tao. Sinira mo ang tokwa mo. Hindi pwedeng si King He ang sisihin. Sige na, Zhao Degi. Pinagtatanggol mo siya ngayon. At hindi mo na inaalala kung buhay pa kami ng mga anak mo. Huwag kang magsalita ng ganoon, Tiama. Siya ang mali. Ako na ang hihingi ng paumanhin sa kanya para sa iyo. Dahil alam ninyong naninira lang siya. Bakit hindi ninyo ako ipagtanggol? Buntis siya. Hindi ko rin siya pwedeng gipitin ng sobra. Anak mo ang bata sa tiyan niya. Ako rin naman, di ba? King! Tatay ang pupunta at lilinawin iyon kay Chunlian. Bukas, pumunta ka sa bungad ng nayon at sa palengke ng bayan. Linawin mo ang tungkol kay King He. Bakit ako ang pupunta, hindi ako pupunta? Kung ayaw mong pumunta, huwag mo nang asahang makukuha ang lupa at bahay ng pamilya. Zhao Degi, binabantaan mo ba ako? Isipin mo na lang na para ito kay Xiao Tao. Nasira na ang pangalan ni King He. Sa susunod, pati si Xiao Tao mahihiya kapag manliligaw na. Nay, mag-aasawa pa ako balang araw. Ayos, pinipilit ninyo akong lahat. Yung mga sinabi ko ilang araw na ang nakalipas. Dahil nalugi ang negosyo ko. Hindi magaan ang pakiramdam ko. Nasabi ko lang ng padalos-dalos. At sina King He at Boss Lu. Walang problema. King He, ang ganda ng araw na ito para sa atin. Pero tayong dalawa rin. Talagang hindi natin ito kayang pagsabay-sabayin. King He, ang bilis ng pagkuhang ito ng tao. Sa ngayon, kailangan munang 3 tao. Paano ang sahod? 5 mao sa isang araw. Bayad araw mismo. Pero wala pa kaming nagagawang tokwa. Paano naman ang gagawin? Hindi naman siguro kami mapapahamak. Basta marunong kang matuto, ayos na. Kung ganoon, magpapalista na ako. Ako rin, sa bahay namin, kapos na kapos kami sa pera. Boss Lu, bakit po kayo napadaan? Dumarami ang mga order ng hotel. Dumaan ako para tingnan ang kalagayan ninyo. Dapat lang, ako ang magpakita sa inyo. Nadaanan ko lang at bumili sa daan. Kumain ka muna ng kaunti. Ito ay pamaskong tinapay na may sili at asin. Salamat, Boss Lu. Sige, isasama ko na kayo para tingnan ang kalagayan. King He, araw-araw kang abalang-abala hanggang hindi na dumikit ang paa mo sa lupa. Dapat isipin mo rin ang sarili mo. Ate Wang, ngayon ay hindi ko na kayang asikasuhin. Ang isang kain ba ay makakabawas ng pagkakautang? Nakilala ko ang isang trabahador sa estasyon ng butil. Mabait din ang mga regular na manggagawa. Regular na trabaho sa estasyon ng butil. Hindi naman masama ang kondisyong iyan. Ate Wang, marami akong sabay-sabay na pinaplano. Baka hindi na nila ako mapansin. Sabi niya, marunong kang kumita ng pera. Gusto kanyang makilala. CJ.
Kung ganoon, magkita tayo. Sabi ni Wang, marunong kang magtrabaho. Ngayon ay malaki ang kinikita ng gawaan ng tokwa. Kaya mong buhayin ang sarili mo. Makakapagbigay ka rin ng sahod sa mga katulong. Magandang bagay ang kayang kumita ang babae. Pero kapag nag-asawa ka na, kailangan mo pa ring alagaan ang pamilya. Ikaw na ang bahala kung paano mo aalagaan. Pagkatapos nito, ibibigay ko na sa biyanan kong babae ang pamamahala sa gawaan ng tokwa. At sa paghawak niya ng pera at tao, maaasikaso niya lahat iyan. Ikaw, sa bahay ka na lang magluto at maglaba. Kapag may oras, saka ka na lang tumulong sa gawaan. Ikaw ba ay mag-aasawa o magpapalayas ng kasambahay? Huwag mo ngang sabihin iyan ang sama sa pandinig. Ang babae, nasa labas man. Ang magpaganda ng mukha ay hindi naman laging habang buhay. Kaya hindi na lang kakain ang turing na ito. Hindi tayo bagay sa isa't isa. Yikinghe, ako ay regular na manggagawa sa estasyon ng butil. Kapag sumama ka sa akin, hindi ka mag-aatubili sa pagkain at damit. Hindi na kailangan, kaya kong buhayin ang sarili ko. Boss Lu, umalis na po ang babaeng iyon, si E. Nasaan siya? Kakalabas lang ng pinto, nasa silid pa ang lalaking iyon. Yay! Pupunta ako sa katabing baryo para tingnan ang suplay ng baboy na laman. Dadaan ako para ihatid ka pa uwi. Ang katabing baryo sa amin at ang baryo natin. Parang hindi naman 100. Parehong papuntang kanluran. Konting ikot lang, hindi naman kalayo. Kung ganoon, mapapadali si Boss Lu. Nay, nakita mo ba? Ang mismong may-ari ng hotel ang personal na naghatid sa kanya pabalik. Anong ibig sabihin yan? Kapag talagang mapapangasawa niya ang boss ng hotel. Saka palang masasabing may kaya siya. Nay, sa tingin nyo, kapag nakapag-asawa siya, mas mamahalin pa kaya siya. Huwag kang mag-alala, gagawan ka rin ni nanay ng magandang kapalaran. Hindi ka naman niya hahadlangan. Sa susunod na buwan, ang tokwa ng hotel. Kailangan pang dagdagan ng 10 gin. Pwede namang dagdagan. Pero kailangan kong umupa ng mas malaking lugar. Yung lumang bakuran sa tabi noon. Hindi ba bakante na iyan ng ilang taon? Pupunta ako para tanungin ang upa. Basag na nga, may lamat pa. Maluwag ang bakuran. Ipagpatuloy na lang ang paggawa ng sariwang tokwa sa dating gawaan. Dito gumawa ng tokwa at tuyong tokwa. Paghiwa-hiwalayin ang mga lugar. Hindi rin madali maghalo ang mga gamit. Tamasa rito ang pagkakabit ng mga estante. May kumukuha pa ba ng tao si Kinghe? Siyempre, may tatanggapin. Araw-araw ba ang sahod o kada sweldo? Kada sweldo, basta malinis ang mga kamay at paa. Kapag masipag at maayos ang trabaho, may maiiwan. Talagang mahusay si Kinghe. May kasama pa siyang mga babae sa baryo na kumikita. Noong una, pinalayas siya ng ama niya. Talagang gulong-gulo. Masyado kang maawain. Hanapan mo ng maayos na mapapangasawa si Xiao Tao. Mas mabuti kung may disenteng trabaho. Kailangan ding may mapuntahan siya sa bahay. Huwag kang mag-alala, hahanapan kita ng kapareha. Narinig ko, wala ka ng trabaho. Noon, nagtrabaho ako sa pabrika ng pagkain. Natanggal ako nang tapusin ng pabrika ang kontrata. Hindi dahil tamad ako. Ngayon, wala ka pa ring trabaho. Gusto ng pamilya ko ng mas matatag na hanap buhay. Kung ganoon, bakit ka pa nandito ngayon para magtrabaho? Hindi ako bagay dito. Pero may pinsan ako, 40 taong gulang. Diborsyado siya at may anak. Hindi siya mapili. Gusto mo bang ipakilala ko siya sa iyo? Ano ang nangyari kay Xiao Tao? Sino ang umapi sa iyo? Hindi talaga siya naparito para makita ako. Nandito siya para tingnan ang pinsan niyang 40 taong gulang. Diborsyado at may anak. Ha? Nangahas siyang tratuhin ka ng ganyan. Sabi niya wala akong trabaho. Hindi ako tanggap ng pamilya niya. Sabi pa niya, hindi raw mapili ang pinsan niya. Ano ba ako, may diferensya ba ako? Bakit nila ako minamaliit ng ganoon? Nay, kapag lalo pang umunlad ang negosyo ni Ate Kinghe. Baka sa susunod, si may-ari na talaga ng hotel ang mapangasawa ko. Hindi ba mas lalo nang ayaw ni Itay sa atin? Huwag kang matakot. Hanggat naipanganak ko ang batang nasa sinapupunan ko. Wala nang makakapagtaboy sa atin. Paalsin natin sila. Chonlian. Wala na ang tungkol sa anak na lalaki. Nagsisi na sila. Anong nagsisi? Nagsabi na ako ng lahat. Napilitan na rin si Degi na makipaghiwalay. Ayaw nila. Wala na rin akong magawa. Ikaw na lang ang mag-isip kung paano manghingi. Kung wala ang bata, paano ako magiging maayos? Alam na ni Zhao Degi. May pag-asa pa ba kami ni Xiao Tao? Ikaw naman kasi ang pumilit niya noon. Hindi naman kita pinipilit. Kailangan ko nang umuwi agad.
Kung ganoon, huwag mo na akong sisihin. Aling Wang, ito ang sahod sa mga nakaraang araw. Bilangin mo po. Hindi na kailangan. Si King He ang pinaniniwalaan ko. Abala sa harap ng bahay. Pwede pang kunin ang pera ngayong araw. Noong una, ni hindi ko maisip ang ganitong buhay. Noon, si Ma Chunlian ang laging nagwawala. Hindi niya dapat agawin ang pwesto mo sa tokwa. At hindi rin dapat siya basta-bastang nagsasalita tungkol sa iyo sa labas. Wala pang trabaho si Xiao Tao ngayon. Kapag lumabas siya, minamaliit pa siya ng mga tao. Bigyan mo na lang siya ng trabaho. Ate, kaya ko pong magtrabaho, hindi po ako mapili. Sa ngayon, hindi muna ako tatanggap ng tao. King He, pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi ka pwedeng magkurap. Wala nang takasik siya o tao. Nanay, bumangon ka. Ako na ulit ang hahanap ng trabaho. Huwag kang ganyan. Isang salita lang ni ate mo. Kung pumayag siya, hindi ka na kailangang lumabas at magtiis. King He. Tutal, ate ang tawag sa iyo ni Xiao Tao. Kung gusto mo, subukan mo na lang siya. Kawawa rin ang bata. Ma Chunlian, bumangon ka at bitawan mo siya. Kung hindi ka pumayag, hindi ako babangon. Nanay. King He, itinulak mo ako. Napaahamak mo ang anak ko. Nanay, huwag mo akong takutin. Si Xiao Tao ang tumulak sa akin. Siya ang pumahamak sa kapatid mo. Hindi ko siya itinulak. Gusto ko lang siyang patayuin. Dumudugo na, King He. Masyado ka ring padalos-dalos. Nakita ko. Gusto lang ni King He na abutin at hilahin siya. Ngayon, dumugo na. Kung mawala talaga ang bata, hindi na maipapaliwanag ito. Dalhin niyo agad siya sa doktor. Huwag kayong magsiksikan. Nabagsak na ang mga paninda. Ano nang nangyari kay Chunlian? Degi, itinulak ako ni King He. Wala na ang anak natin. Kapatid mo si King He. Paano mo nagawang maging ganoon kabagsi? Tatay, ulitin ko. Hindi ko siya itinulak. Hindi ko siya itinulak. Saan galing ang dugong iyan? Gusto ko ring malaman. Gusto mo pang magmatigas? Ang daming nakatingin. Ngayon, kailangan mo talagang magpaliwanag. Chunlian, huwag ka munang magsalita. Dadalhin kita sa health center. Hindi ako pupunta. Kailangan niya akong bayaran. Ibigay niya ang gawaan ng tokwa at ang bagong bakuran kay Xiao Tao. Kung hindi, isusumbong ko siya. Inay, siya ang pumahamak sa anak ko. Pinagbabayad ko siya para kay Xiao Tao. Hindi naman sobra ang hiling ko na mabuhay ng maayos, di ba? King He, pumayag ka na muna. Huwag ninyong dalhin pa sa presinto ang gulo. Tatay, hanggang ngayon gusto niyo pa rin akong magparaya. Zhao Degi, imulat mo ang mga mata mo at tingnan mo. Mula umpisa hanggang dulo, pinipilit niya si King He. Chunlian, mukhang hindi ka talaga maayos. Kaya dapat magmadali kang pumunta sa health center. Huwag mo akong hawakan. Hindi tama ang amoy niyan. Anong hindi tama? Parang hindi amoy dugo ng tao. Ano iyang nakatali sa baywang mo? Ah, wag. Nanay. Ano ito? Dugo ng baboy. May nakatali kang supot ng dugo ng baboy. Hindi ito dugo ko. Pumutok ang supot ng dugo ng baboy. Kaya pala kanina sumigaw siyang nawala ang bata, Chunlian. Napakawalang hiya mo. Chunlian. Buntis ka ba talaga o hindi? Chunlian, linawin mo. Nasaan ba talaga ang bata? Kasalanan ko lahat. Tinanong kita, buntis ka ba talaga o hindi? Ha? Nanay, hindi ka talaga buntis. Hindi. Wala ngang bata. Niloko mo pala ako ng matagal. Degi, wala na akong magagawa. Ako ang asawang dumating lang sa kalagitnaan ng buhay mo. Wala akong bahay, wala akong lupa, wala akong kahit ano. Wala akong bahay, wala akong lupa, wala akong kahit ano. Wala akong bahay, wala akong lupa, wala akong kahit ano. Kaya pala niloko mo ako. Si King He ay nasa edad na para mag-asawa. Baka balang araw, bawiin niya ang lahat. Iyan ay iniwan talaga ng biyenan kong babae. Alam ko, pero natatakot ako. Chunlian, kailan ba ako nagsabing pababayaan ko kayo? Ngayon lang ang ganda ng sinasabi mo. Hintayin mo munang mabawi ni King He ang lahat. Ano ba ang kukunin mo sa akin? Ano ba ang kukunin mo kay Xiao Tao? Ina, ginawa ko iyon para sa isang peking anak. Pinilit ko ang sarili kong anak na babae hanggang sa masira ang buhay niya. Hindi na pwedeng ganito ang buhay na ito. Bukas, pumunta ka sa baryo at gumawa ng kasulatan. Maghiwalay na tayo. Degi, hindi mo pwedeng itakwil ako. Chunlian, ikaw ang dahilan kung bakit pinalayas mo ang sarili kong anak na babae sa bahay. Halos pati si King, madadamay pa sa paratang na nananakit ng tao. Hindi na tayo makakabalik pa sa dati. Paano naman si Xiao Tao? Hindi mo pwedeng itanggi pati si Xiao Tao. Ni hindi niya alam ang lahat mula umpisa hanggang dulo.
Tinawag ka niyang tatay ng ilang dekada. Degi, wag mo rin siyang palayasin. Handang manatili si Xiaotao. May isa pa siyang kakainin dito sa pamilyang ito. Tatay, salamat po. Pero hindi ko pwedeng iwanang mag-isa ang asawa ko. Xiaotao, pag-isipan mo ng mabuti. Pag-isipan ko na. Kahit nagkamali siya, nanay ko pa rin siya. Tatay, sasamahan ko muna ang asawa ko na lumabas at doon tumira. Kapag kapos ka sa bigas o harina, bumalik ka lang at kumuha. Alaynan. Xiaotao, si nanay ang nagpahamak sa iyo. Nay, alam kong para sa akin ang ginawa ninyong lahat. Sa susunod, huwag ka nang manloko ng tao. Sarili na lang natin ang buhayin natin. Qinghe, nandito ang tatay mo. Tatay, may kailangan po ba kayo sa akin? Qinghe, nandito si tatay para makipag-usap sa iyo. Sige po. Pwede ba tayong lumabas para mag-usap? Sa mga nagdaang taon, may utang ako sa iyo. Noon, lagi kong sinasabi na si Chunlian ang sumasalo at umaalo sa akin. Siya raw ang gumagamit ng bata para pilitin ako. Pero sa loob ko, malinaw na malinaw. Gusto ko rin naman talaga ng anak na lalaki. May kinikilingan din ako mismo. Sa wakas, inamin mo rin. Noong buhay pa ang nanay mo. Siya ang may hawak ng lahat ng bagay sa bahay. Kaya niyang gawin ang gusto niya at pinupuri pa siya ng iba. Pero bilang lalaking nakitira at umaasa lang. Lagi kong nararamdaman na hindi ko maitaas ang ulo ko sa harap ng mga tao. Kaya nang umalis ang asawa ko. Kapag sumasa ngayon lang si Machunlian sa iyo. Akala mo mabuti na siya. Sabi niya, ako raw ang ulo ng pamilya. Sabi niya, hindi mabubuhay ang bahay na ito nang wala ako. Natuwa akong marinig iyon. Kaya lahat ng gusto niya, sinunod ko. Sabi niya, lalaki raw ang bata. Parang nabaliw ako. Pati ikaw na sarili kong anak na babae, hindi ko na pinansin. Hindi lang ngayon ko lang nalaman na may paborito ka. Mali si King Tay. Mapapatawad niyo po ba si tatay? Huwag po kayong lumuhod sa akin. Hindi ko po matitiis. Kung gayon, ayaw mo talaga akong patawarin. Naiintindihan ko ang takot ninyo na hamakin ng iba. Naiintindihan ko rin na gusto niyo ng anak na lalaki. Pero hindi ko kayang ipagdasal ang kapatawaran. Para sa dati kong sarili. King! Hindi po ako galit sa inyo. Kapag tumanda at nagkasakit po kayo sa hinaharap, gagampanan ko ang tungkulin kong dapat gawin bilang anak na babae. Totoo po. Pero paano po ang buhay ko pagkatapos ng kasal ko? Hindi na po kayo pwedeng magdesisyon para sa akin. Sagot ko na iyan. Huwag mo na rin akong pilitin dahil sa utang na loob. Hindi na po talaga. Umuwi na po kayo. May trabaho pa po ako dito. King! Masarap talaga ang gawa sa gawaan ng tokwa. Kapag nakita iyan ng nanay mo, siguradong matutuwa. Ayos lang ba? Walang problema, nakababad pa ang butil ng toyo. Hindi pwedeng maantala. Nagtrabaho ka dati sa pabrika ng pagkain. Kahit paghugas ng gulay at pagbubuhat ng paninda, kaya kong matuto. Pero kulang pa rin ako sa tao dito. Pumunta ka na lang sa iba at magtanong. Hindi ba iyan ang anak ni Machunlian? Grabe ang gulo ng ginawa ng nanay niya. Sino ang maglalakas loob na gamitin siya? Xiaotao, bakit ka nandito? Tay, hindi ko na po alam ang gagawin ko. Walang tatanggap sa iyo. Kapag nalaman nilang anak ako ni Machunlian, ayaw na nga nilang makipag-usap sa akin. Tay, pwede po ba ninyo akong isama kay Qinghe? Gusto kong humingi siya ng trabaho sa akin. Pwede kitang dalhin doon. Pero nasa iyo pa rin kung gusto mo. Lahat ay nakasalalay sa kanya kung magpapasya. Alam kong hindi siya papayag. Hindi ko rin siya masisisi. Qinghe, dinala ng tatay mo si Xiaotao dito. Gusto ni Xiaotao na siya mismo ang magsabi sa iyo. Pakinggan mo na lang siya. Qinghe, dati hindi ko alam ang tama at mali. Sinunod ko lang ang nanay ko at inapi kita. Babawi ako sa iyo. Hindi ko na alam ang gagawin ko ngayon. Kung papayag ka na magtrabaho ako. Kahit pinakamadumi at pinakamabigat, gagawin ko. Ek! Kumain ka muna, ate. Qinghe, gusto mo munang mag-isip ng mabuti. Naisip ko na. Kung gusto mong magtrabaho, magsimula ka dito. Piliin ang mga sirang toyo at hugasan ang dilaw na munggo. At linisin ang kahon ng tokwa. Sige, kaya ko iyan. Talagang kaya niya. Tingnan muna natin sa loob ng ilang araw. Qinghe, hindi tama ang lasa ng batch na ito ng toyo.
Napasama na, hindi na pwede. Hindi ba ikaw ang nagpalit ng tubig kagabi? Mahal ang isang batch ng toyo na iyan. Hindi kaya sinadya mo? Hindi po, hindi ko sinasadya. Kung ganoon, paano mo ipaliliwanag iyan? Baka nagkamali ako ng tanda. May isang batch na hindi napalitan ang tubig. Nasira ang batch na ito, sisihin mo na lang ako. Nadapa ang paa sa unahan mo at naipit si Kinghe. Tapos ang paatras mong hakbang ang sumira sa isang batch ng toyo. Napakasakto naman yata. Ate Kinghe, magkano itong batch ng dilaw na munggo? Ibawas mo na lang sa sweldo ko. Ibawas mo hanggang mabayaran ko ng buo. Ikaw na ang mag-isip ng mabuti. Hindi iyan mababawas sa isang araw o 2 araw lang. Naisip ko na. Ako ang nakasira nito, kaya ako ang magbabayad. Dahil inamin mo na ang mali mo. Bigyan pa kita ng isang pagkakataon. Kapag masakit na, magpahinga ka muna. Dahan-dahan lang ako magtulak. Huwag kayong magpatumpik-tumpik, ibaba na ninyo ang kaldero. Talagang hindi tumakbo ang batang ito. Kapag marunong magbago ang tao, may pag-asa pa. Naubos na ang ibabawas sa pera ni Xiao Tao dahil sa sirang toyo. Ito ang sahod mo ngayong buwan. Sa wakas, kumikita na ako sa sarili kong sikap. Hindi ka nagkulang sa hirap nitong buwan na ito. Ate Kinghe, magtatrabaho akong mabuti mula ngayon. Bumili ka na para sa sarili mo, Ineng. Ang kulay na ito, bagay na bagay suotin. Hindi, ibigay mo na lang sa akin, sa nanay ko. Bagay sa nanay mo ang suot na ito. Gusto mo bang balutin ko na? Balutin mo na. Bakit ngayon ka lang bumalik ang gabing na? Nakuha ko na ang sahod. Nakuha mo na, Ineng. Buksan mo at tingnan mo. Ito ay para sa akin. Kumpleto ang pangalawa kong buwang sahod. Ginamit ko ang sahod mo para bilhin ito. Hindi ka ba tanga? Bakit di ka bumili ng maayos na damit para sa sarili mo? Noon, lagi kong gusto ang manamit ng maayos at kumain ng masarap. Para hindi ako maliitin ng iba. Pero ngayong buwan, naunawaan ko na. Hindi mahalaga kung tingnan ka ng iba nang may pagtingin o wala. Hindi sa damit nasusukat ang pagkatao. Ang batang si Xiao Tao ang sumira ng buhay mo. Noon, lagi kang natatakot na mahirapan ako. Alam kong inaagaw niya ang bahay at ang tindahan ng tokwa. Takot din siya na wala na akong mapuntahan sa hinaharap. Pero nagkamali ka, inay. Ang mga inagaw na bagay. Kapag nasa kamay mo, hindi naman pala matibay. Inay, kaya ko nang kumita ngayon. Ako na ang mag-aalaga sa iyo mula ngayon. Ikaw, sumunod ka kay Kinghe at matuto kang mabuti. Ang pinatuyong tokwa ko, isang gin yan ay. 2 maulang ang kamurahan ni Kinghe. Shit! Sobrang mura na nito. Kaya pa ba ninyong kumita? Pasok kayo ng 10 gin. Magdadagdag pa ako ng 1 gin. Ay, kunin na namin iyon. Pero huwag mo lang pakialaman ang paninda ng iba. Kayo na ang pumili. Si Boss Cow, pudpud na ang tiyan sa lintik na pagkasira ng negosyo. Hindi ba mapapanis kapag ganito ang pagbebenta? Huwag mo nang pakialaman iyon. Ibagsak mo na ang presyo. Sa atin na ang merkado. King! Hindi ko na maibibigay sa iyo ang batch na ito ng beans. Hindi ba natin napag-usapan na noon, Kuya Go? Ay, ang Yongxing Tofuan, nagbayad na ng deposito ng maaga. Ang mabubuting beans sa paligid. Ay nakuha na rin niya lahat. Sinadya niyang putulin ang supply ng beans natin. Wala rin akong magagawa. Natanggap ko na ang pera. Kinghe, huwag ka munang magpadala ng paninda sa loob ng 2 araw. Hindi maganda ang kalidad ng paninda. Walang problema sa kalidad. Pero sobrang laki ng ibinagsak ng presyo sa Yongxing. Sa inyo naman, kumakalat ang samut-saring chismis. Anong chismis? Sinasabi nilang tatanggapin ng hotel ang paninda mo. Hindi dahil sa masama ang kalidad. Kundi dahil may kinikilingan si Boss Lu sa iyo. Sinong nagsabi niyan? Kumalat na iyan sa buong kalye. 2 araw pa lang ang King Tofu, tama na. Paano na tayo niyan? Sa 3,000, bibilhin ko na ang tindahan mo ng tokwa. Nanaginip ka. Mag-isip ka nga ng malinaw. Hindi ka makakabili ng beans. Hindi ka rin makakapagbenta ng paninda mo. Magtiis ka pa ng ilang araw. Hindi mo nga mapapasahod ang mga tao mo. Hindi rin mabibili ang formula mo. Kunin mo na ang pera at umalis ka. Sige, tingnan ko kung hanggang kailan ka tatagal. Ate Kinghe, magsasakyan ako ng 3 gulong papunta sa bayan para magtanong. Ikaw lang ba ang pupunta? Dalhin ko ang pinatuyong tokwa at tokwa sa restaurant para magtanong. Kung hindi ako tatanggapin dito, sa susunod na bahay ako pupunta. Malayo ang biyahe, kaya mo bang mag-isa? Gusto kong subukan. Hindi pwedeng sa bakuran lang ako maghintay. Sige, mag-ingat ka sa daan. Ano bang kaya ni Kinghe? Hindi ba dahil lang sa pag-alaga ni Boss Lu? Nga. Isang babae lang, nakakapasok pa ng paninda sa hotel.
Sino ba ang nakakaalam kung saan siya nakasandal? Kao Yongxiang, lumabas ka rito. Kao Yongxing, ano ng karapatan mo para dumisan ang pangalan ni King He? O ay, hindi ba't ito ang madrasta niya? Huwag kang magpatama. Ikaw ba ang nagpakalat ng mga maruming usapan na iyan? Ikaw ang nauna sa pagsasabing nakasandal siya sa lalaki. Hindi ba ikaw nga iyon? Sadyang inulit ko lang ang sinabi mo. Muli ko lang sinabi. Bakit ka naman nataranta? Dati naiinggit ako sa kanya. Kasalanan ko ang bibig kong mapanira. Ako ang nag-imbento ng chismis para siraan siya. Aminado na siya sa sarili niya. Ang paninda ni King He ay makakapasok sa hotel. Dahil natikman ng chef at sinabi niyang maganda ang kalidad. Walang kinalaman si Boss Lu dyan. Ngayon marunong ka nang magpakabuti. Ang kasalanan ko, akuin ko. Pero hindi mo pwedeng gawing sandata iyon para saktan siya. Machanme, huwag kang magwala sa tapat ng tindahan ko. Kung hindi mo lilinawin ngayon, hindi ako aalis. Ang ingay ninyo, napaharang na sa daan. Talagang matagal na silang nagkakalat ng chismis tungkol kay King He. Negosyo lang ang ginagawa namin. Sa negosyo, presyo ang labanan. Kung maganda ba ang paninda. Sa pamilihan, kalidad ang labanan, hindi lang presyo. Kung ipagpapatuloy mo pa ang mga maruming paratang na iyan, ipasasara kita at pagpipilin kitang mag-ayos muna. Ganito lang talaga karami ang mga iyan. Sige, kunin na at dalhin. Kung hindi pa bibili ng beans si King He, bukas hindi na talaga makakagawa. May 3,000 rito. Unahin nating bilhin ang beans. Saan po galing ang pera ninyo? Ibinenta na pati ang batong gilingan. Naibenta na rin ang kahong kahoy. Nadagdagan pa ng kaunti ang ipon ko para sa pagtanda. Hindi ko pwedeng kunin ito ng kusa. Sa iyo naman talaga dapat ang perang ito. Kung hindi talaga pwede, ituring mo na lang na utang ko. CJ! Max Xiao Tao, hindi ka ba nawala sa trabaho? Ngayon bumalik ka pa para magbenta ng tokwa. Ako ang pumunta para hanapin ang tagaluto sa kantina. Talagang kaya mo palang ibaba ang pride mo. Sa sipag ng kamay ko ako kumikita. Wala namang nakakahiya doon. Masarap, bigyan mo muna ako ng 40 gin. Kaya ba itong maihatid sa loob ng 3 araw? Paunang bayad ito. Huwag lang maantala ang oras ng kain. Ito. Pwede bang 30 gin muna? Kapag mabenta, sa susunod ay mas marami na. Sige po, boss. Ihahatid sa loob ng 3 araw. Ate King He, ang pabrika ng pagkain ay may order na 40 gin ng tokwa. Si Lin Sheng ay may order na 30 gin ng yuba. Lahat dapat maihatid sa loob ng 3 araw. Napag-usapan na. Sige, ibababad ang beans ngayong gabi. Bukas ng madaling araw, simulan ang paggiling. Ngayong araw, 2 batch ang hahabulin natin. Sige, ako ang titingin sa yuba. Handa na ang soy milk ni King He. Bawasan mo pa ang apoy. Huwag ka munang magmadali sa paglalagay ng pampabuo. Dinagdagan ko ng 2 pahalang na kahoy ang rack. Mas patagin pa natin sa araw ngayon. Hindi pa rin guguho. Uminom ka muna ng tubig. Tapusin mo muna bago magtrabaho ulit. Chunlian, ganyan ka pa rin talaga katamad. Nilagyan na ng 2 pahalang na kahoy ang sampayan. Kahit ilang salaan pa ang isampay ko ngayon, hindi na yan guguho. Salamat, Tay. Wala ayun. Ang tokwa natin ngayon. Mas masarap at mas malinamnam kaysa dati. Magpadala tayo ng 80 kilo sa susunod na linggo. Kaya mo bang gawin yun? Kaya ko, aayusin ko pagbalik ko. Ang 30 kilong yuba beyond curd skin ay naubos sa loob lang ng 2 araw. Sa susunod, padalhan mo ako ng 60 kilo. Yang yuba mo ay nayupi na, dalhin mo pabalik. Pati tokwa rito, maasim na. Ano naman ang silbi ng mura? Kanino ko naman ito ibebenta? Huwag mo munang ibalik, papamurahin ko na lang. Kahit ibigay mo ng libre, ayoko na. Nasira ang reputasyon ng pwesto ko. Salamat sa paghihirap ninyong lahat nitong mga nakaraang araw. Dahil kay King He, tapat ang loob namin. Sa susunod na may pagmamadali, tawagin niyo lang ako. Machon Lian. Aalis na ako. Hindi na ako makakaabala rito. Bukas ng umaga, maglaba kayo ng 4 na takal ng soybean. May natitira pang 20 takal. Aabot kaya kayo? Pinapapunta mo pa rin ako. Basta malinis ang gawa, makakarating ako. Aabot ako, madaling araw pa lang nandito na ako. Xiao Tao, mula ngayon. Ikaw na ang bahala sa mga benta sa labas.
Talaga bang ako na ang bahala? Dahil may kakayahan ka naman. Huwag mo itong sayangin. Sisikapin ko ng mabuti. Dati, napakabobo ko talaga. Lagi kong iniisip na kailangan ko ng anak na lalaki para magtaguyod ng pamilya. Ngunit ang dalawa kong anak na babae, kaya palang buhayin ang pamilyang ito. King, dumating si Boss Lu. Ginoong Lu, bisperas ng bagong taon, napayo ka pa rito ng malayo. Bumili ako ng kaunting paputok. Iniisip ko na maluwag dito sa inyo. Kaya naisipan kong yayain ka naming magpaputok. Ngayong taon, sobrang abala ko, halos hindi na madampian ng paa ko ang lupa. Hindi ko na talaga naisipang bumili. Lumayo ka ng kaunti, baka talsikan ka niyan. Ang ganda tingnan. Napakaganda nga. Regalong bagong taon. Sana sa susunod na taon, mas marami pang order. Lalo pang guminhawa ang gawaan ninyo. Salamat sa tulong mo sa akin itong nakaraang taon. Hindi dahil sa tulong ko, kundi dahil maganda ang produkto mo. Kaya ko lang naman ito binibili. Salamat pa rin dahil naglakas loob kang bumili nito. Kinghe, bawat taon mula ngayon. Pwede ba kitang samahan magpaputok? Kinghe, luto na ang dumplings. Lalamig yan kapag hindi ka pa pumasok. Halika na, dapat tayong kumain ng sabay-sabay bilang isang pamilya. Sige, papasok na ako. Nakapagpaputok na tayo. Takot ka pa bang kumain ng dumplings? Tayong dalawa ang nagbalot niyan ng marami, bakit hindi natin kainin? Bukas ng umaga, pwede pa nating iprito yan. Para hindi ka manghinayang lutuin ang lahat ngayon. Ngayon, ikaw na ang namamahala sa akin, Nay, sa susunod na taon, maglalakbay ako sa mas maraming bayan. Para makahanap pa ng mas maraming order para sa gawaan natin. Huwag mong pagurin ng sobra ang sarili mo. Hindi ako napapagod, gusto ko lang mabilis na makaipon. Para makabili tayo ng sarili nating bahay. Xiao Tao. Mula ngayon, hindi mo na kailangang matakot na may magpalaya sa atin. Ipagtatayo kita ng tahanan. CJ. Naghihintay ang nanay mo.